Sek, dito po sa sunod-sunod na mga lindol ngayon, nangyari po sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, ang pinangangambahan po ng ilan, malapit na po ba talaga mangyari yung tinatawag natin na the big one? Dapat na po ba talagang maghanda tayo dyan? Paliwanag ko lang, no? Dahil nga malalayo yung mga lindol na nangyari, walang epekto yung sa West Valley Fault. Pero, kung titingnan natin yung history ng pagkilos ng West Valley Fault, na malaking lindol ang napoproduce niya every 400 to 600 years. Every 400 to 600 years ang pagkilos niya. Kunyari, sabihin natin, 400 years ang i-consider nating pagkilos. So, ang huli niyang pagkilos 1658, malapit na sa ating panahon yan or generation. In our generation, pwedeng mangyari yan. Pero kung sakali naman na, o baka mas matagal pa sa 400 hanggang 600, so sa next generation na naman yung posibleng pangyayari na makikita natin yung lindol o mararamdaman. Pero ang issue dito, paano kung mas maaga nga? Importante talaga na handa tayo kasi nandyan yung datos na baka in our generation mangyari yan. Oo. Sek, napansin ko lang ngayong pagpasok ng bear, sunod-sunod din itong mga lindol na ito, merong paniniwala yung iba na pagka mas maulan yung panahon, mas madalas po yung paglindol. Gaano po ito katotoo? Wala pong kinalaman yung pag-ulan kasi yung enerhiya ng lindol ay galing pa sa ilalim. Minsan ang mga earthquake, mga 100 kilometers, 440 kilometers, mga 40 kilometers or 10 kilometers. So yung ulan hanggang ang babaw lang ng influensya niyan. So wala pong effect. Wala pong kaugnayan ng climate change, Secretary, sa mga paglindol? Dito sa atin wala, no? Although sa ibang mga bansa, yung mga lugar na tabunan ng bloke ng ice, pag natunaw yung ice, nawawala yung pressure, minsan nagkakalindol. Pero not in our case. Opo. May epekto ho ba ang mga pagyanig na ito sa aktibidad ng bulkan? Meron. Posible. Pero tulad po nung 1990, di ba, may malakas na lindol. Then the following year, sa mga bugang Pinatubo, 91. So kapag ang bulkan ay merong magma na maraming gas ready to be erupted, pag inalog ng isang malaking lindol, napapaagam ito. So ito hong bulkang Kanlaon ngayon na may mga paramdam, ito ho ba ay meron din kaugnayan sa mga nangyayari pagyanig po o solo lang po ito na aktibidad? Actually, solo lang kasi before naman magkaroon ng mga lindol, nakataas na yung alert level sa Kanlaon. At yan naman po karamihan ay shallow level, mga pagpapakulo ng tubig at nagkakaroon ng pressure kaya sumasabog. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!